Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. For sure may factor yan. Kasi kung magkaalyado pa rin sila up to now, ano yon, medyo mabigat na personal decision yon. But still, the pressure will be there. Kahit kaalyado sila ngayon, if the pressure will mount and the calls will mount for accountability and justice, ano pa rin, on the spot pa rin si President Marcos. But itong open war nila at yung attempts ni Duterte to oust President Marcos certainly didn't help his case, no? Or it hastened yung decision-making process ni President Marcos as regards the ICC case. Itong ouster plot na ito, hindi ito una, no? At hindi rin naman ako lang yung nagsabi nito. Remember, again, late last year, nagsabi mismo yung AFP Chief of Staff, kinukumpirma niya na mayroong mga recruitment na nangyari for these tab purposes sa loob ng hanay ng AFP. Pero since last year din, we validated that information na while mayroong recruitment na ginagawa, pero wala pa silang nare-recruit sa hanay ng AFP. Ngayon, itong information na ito, itong buong ouster plot na ito, ongoing ito, no? Continuing, active ouster plot. Galing po ito sa mismo, sa intel community, no? At nakukuha din natin, nakakalap din natin sa iba't iba pang mga sources on the ground. So meron po tayong proseso ng pag-collect ng information at meron din tayong proseso ng pag-validate na information. So ngayon, ito na po ito. Dinidisseminate natin kasi kailangan malaman ng mga kababayan natin na merong mga ganitong galawan underneath all of these seemingly isolated events, no? At importante yan kasi kailangan makita nila at mapigilan nila yung ouster plot na ito dahil dapat hindi natin payagan na mag-assume ng presidency itong si Sara Duterte or makabalik sa pwesto yung Duterte family in general, no? Yan po ang ating pre-empt. At ano ito, yung sa PNP naman, nanay ng PNP, yung mga kasama naman dyan, yung mga Davao Group din, no? Davao Group din, merong actually dalawang general, pero sa Mindanao, Mindanao based sila, Mindanao assigned. Compare mo dan sa total number of generals sa PNP, maliit na porsyento yan. But tsaka identified na sila at minomonitor na sila sa kanilang mga paggalaw, no? Meron ding mga retired PNP officials na kasama dun sa mga galawan na ganyan. Doon naman sa AFP side, may mga retired din na pilit pa rin nagre-recruit hanggang magkaroon ng opening. Kaya nga, ito na ngayon. So may ganyan na mga reports, mga meeting, recruitment. Tapos, meron naman yung communications plan. Ito na nga, papasok tayo dito sa hearing ni Senator Bato de la Rosa sa Senado na parte ng communications plan. Kasi alam niyong giveaway dito, it is a non-issue, Galing ito sa vlogger ni Duterte. Tapos nagmoto proprio hearing. Alam niyo po yung moto proprio, ginagamit yan pag talagang extremely urgent yung issue na kailangan imbestigahan, no? Bakit? Kasi ano ba yung normal course? Ito yung magkakaroon ka muna ng initial
research and vetting process, investigation, yung mga documentary evidence, yung mga testigo, i-vet nyo lahat yan. Tapos pagka-satisfied ka na that itong issue na to warrants Senate investigation, gagawa ka ng resolution at ipa-file mo sa Senado, tapos ipapass yan on first reading, ire-refer yan sa committee mo, and then that's the only time na pwede kang mag-schedule ng hearing. So kumbaga, ganito yon. That's how we do it bago kami mag-imbestiga. Kaya may malinis ang proseso, talagang thorough ang pagsisiyasat. Itong sa kanya, shortcut niya 'yon. Bakit niya shortcut? Kasi meron silang timeline. Meron silang kailangan nilang yung communications plan nila, kailangan swak dun sa timeline nila. Besides, ang risk na mangyayari ni Duterte ay ni Bato na hindi niya tinake was kung mag-file siya ng resolution, tapos makita nung mayorya, sasabihin nila, teka muna, ano ba itong iimbestigahan mo? Medyo no? You don't just go out and implicate a sitting president na titignan nila yan, kailangan medyo malalim-lalim yan. At pwede nilang i-refer sa Rules Committee yan para mapag-usapan. Yun yung natatakot sa sigurong nung delay na yun, that would be at least a 2-week or 3-week delay. Kaya siya nag-moto proprio na lang. And yun na yun. It's very evident na part ito ng buong ouster plot. Based on our last count, pang-5 na ito. No? So every opportunity na meron, susubukan nilang bumutas. So ang tingin ko ang modelo nila dito is parang yung EDSA 2, no? Yung ma-agitate yung taong bayan, no? Tapos yung agitation na yon, yung social volcano na sinasabi nila, gagamitin nila yon to recruit active members of the AFP. Tapos eventually, pag nakita nilang meron ng overwhelming popular support, magwi-withdraw sila ng support from the president. Yan yung based dun sa mga galawan, mukhang yun lang ang pwede nilang ma-pull off. Kasi yung coup, traditional coup, kailangan yun, prevalent yung recruitment. Very, very, dapat, mararamdaman mo, marami yung disgruntled, mararamdaman mo yun. Ngayon kasi parang wala eh. Kasi sa totoo lang, while, the Marcos administration is not faultless or hindi siya perfecto, pero wala pa rin nakikitang justifiable reason to oust President Marcos as president, no? Kaya ito ngayon, may bagong issue na naman sila, 'di ba? Nung December, early January, yung pulburon video, sinubukan nila 'yon, pang-agitate. Maraming mga retired officials doon na nasunog, nagpirma-pirma pa ng kung ano-anong mga manifesto, tapos kaso nag-fizzle out. Tapos ngayon naman, itong PDEA leaks, sinusubukan nila. Subukan lang bumutas. Early on pa, ginamit nila yung AFP retirement law. Maraming disgruntled nun sa AFP. Pero yung popular support, hindi pa naguguhitan eh. Wala pang social outrage for whatever issue. So hindi nagsaswak. Pero na-correct na yung AFP retirement law na yon. Then next, yung pension reform law, no? So kumbaga, may ganun eh. May mga ganun mga issues na ginagamit nila hoping to agitate the general public and the ranks of the AFP. Palagay ko, incidental na lang yan ngayon. Kasi kung titignan mo yung mga galawan nila last year, wala pa namang gano'n na ICC na kasi nung time na yun, on appeal pa yung ICC, hindi pa nagdi-decision, tapos medyo mahaba-haba pa sa investigation process, no?
Ngayon, talaga may sense of urgency na sila. Parang make or break na sila dito. But when they were trying to oust President Marcos last year, wala pang ganyan necessarily. Ngayon, may panibagong dimension dito, yung June 30, no? Date na magto 2 years na nakaupo ang si President Marcos at si Vice President Sara Duterte. Now, based on the Constitution, pag lumagpas ka ng June 30, therefore, less than 4 years ka na sa remaining sa term mo. So pagka nag-assume ka o nag-succeed ka as acting president for whatever reason, whether impeachment, withdrawal of support, or death, o kung ano man, pwede siyang maging eligible siya to run for re-election in 2028. And that matters kasi yan yung GMA model, no? Yung mga planners nung ouster ni Erap noon, hindi pa sila tumotodo until nalagpasan nila yung 2-year threshold na yon. Tapos they went all in, kaya naka 9.5 years ng presidency si GMA. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.